for his broadcasting company, yung Family Connect. At habang kami ay papauwi na, kasama ko yung apo ko si John Leo. Hindi kasama ngayon. Sumakit yung ngipin niya kasi ako yung nadapa. Salamat sa Panginoon kasi unang-una kung malaki yung pinsala o napinsala na gusto ako, maaaring ipasa ko kay Pastor Tony yung sermon ngayon. Pero salamat sa Panginoon kasi natapala ako yung tuhod ko. At sabi nga nung Ale, buti hindi po ako nakakuan sa yung mukha ko ay hindi nakakuan doon sa simento mismo. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya habang tinignan ko ay parang examine tawag ko, no? Yung tinignan ko yung tuhod ko, abay mapula at masakit. Sabi ng Apollo, masakit? Bakit syempre naman masakit. Kaya, ayun, salamat sa Panginoon. At yung word na examine, yung bakit ba nagbibigay na examine sa church, nagtetest? Ano ang dahilan? Bakit nagbibigay ng ganun ang mga teacher? Naisip niyo ba yun? At bakit din merong lab test, physical test? Diba? Yung test sa school, sa mga estudyante, para malaman, ma-evaluate nila kung ano ang natutunan ng mga estudyante. Diba? Wala. Yun. Pero yung physical test o physical lab test examination, para malaman yung sitwasyon ng iyong kalusugan. Tama po ba? Kung hindi ako tama, mali. Pero ganun talaga yon. At doon nga, mula doon ay sabi nga ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians 13:5, examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Kasi nga, nag-intrude na doon sa Korinto yung mga magagaling. Diba? Yung mga nagkukunwari na mga Kristiyano. Dahil alam naman natin, nung time niya, yung kultura noong mga time to, mga Grego, sila yung magaling sa mga philosophy, magaling sila sa reasoning, magaling sila sa logic, di ba? Ito yung mga sinauna noon eh. Pero pagdating naman doon sa Acts 20:28, sabi ni Apostol Pablo doon sa mga elder, sa mga leader, yung ito kasi pupunta na siya ng Roma, sabi niya, so guard yourself and God's people, feed and shepherd God's flock, His church, purchased with His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Ito po, kung yung kanina ay sa mga miyembro, ito naman yung sa mga elder, kailangan i-evaluate. Yung kanina, evaluate nila yung sarili nila kung sila ay nasa tamang pananampalataya. At yung ikalawa ay yung mga elder naman na bantayan nila yung kanilang mga sarili at hindi lang sila yung sarili nila, bagkus yung mga iglesia rin mismo. Dahil doon ay maging sa loob mismo ng church ng Ephesus ay nandoon na yung mga maling katuruan. At pagdating naman doon sa kay Timothy, ito yung sabi niya kay Timothy, 1 Timothy 4:16, keep close watch on how you live, and your teaching, stay true to what is right for the sake of your own salvation and salvation of those who hear you. Kaya doon pa lang, ingat na yung mga ngaral. Tulad ko, tulad ng bawat isa. Kasi meron na si Apostol Pablo sinabi doon. At
ito yung team ni, ni, ni Jude dito, yung having faith in faithless times. Kaya ilaban nila ito eh. Kailangan yung pananampalataya nila makita. At yung titulo natin ngayon mula doon sa 3b hanggang sa 16, dadaway na rin natin yung 19, ay yung true believers and false teachers. Ano yung mga prophets doon, saka sila yung mga apostate. Una, a call for believers to defend the faith. Kalawa, unmasking the false teacher and apostate. Yung mensahe, ang mga mananampalataya ay idepensa nila ang kanilang pananampalataya sa pamagitan ng pamumuhay na makadiyos para ang mga bulaang teacher ay ma-expose ang kanilang tunay na kulay. Kaya dahil diyan, tayo ay manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na sumasalangit, narito kami nagpupuri, nagpapasalamat. Dahil sa kabutihan mo, O Diyos, kami iniingatan mo sa bawat maling turo. Panginoon, mula pa noon ay ikaw na ang siyang kumakalinga sa amin. Salamat po doon, O Diyos. At ngayon din sa pagbabahagi na salitang ito, ipahintulot mo na maging malinaw po, O Diyos, sa pandinig ng aking mga kapatid ang mga salita na aking ibabahagi, O Diyos. Ikaw ang siyang mapupurihan, ikaw ang siyang maluwalhati. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung papansinin nyo diyan sa 3 and 4 pa lang ng sulat ni Judas, para kasi hindi maganda pagka Judas yung banggit mo, no? Ng mga dating mga Pilipino eh. Mas maganda pakinggan kung Jude, pedating, di ba? Ayan. Yung verse 3, Beloved, although I was very eager to write to you about the common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend the faith that was once for all delivered to the saints. At pagdating doon sa verse 4, for certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our Lord, Master, only Master and Lord Jesus Christ. Doon pa lang makikita nyo na yun talaga, pero ang talagang gusto sanang isulat dito ni Jude ay yung tungkol doon sa pananampalataya o yung kaligtasan, yung common salvation na tanggap ng bawat isa. Ito yung pagliligtas ni Kristo at binahagi ng mga bawat apostol. Pero dito, nakita niya kasi na mayroong problema. Sabi niya, yung title natin, A Call for Believers to Defend the Faith, 3b. Ay yung word kasing contend, no? Yung sa Tagalog ay kailangan kung sumulat upang himukin kayo na ipaglaban yung pananampalataya, the faith. Yung Greek word dito kasi yung nagsasuggest siya yung parang sundalo na kung saan ay kailangan ay nandun ka sa combat, pakikipaglaban, na kung saan ay tayo man, meron silang struggle habang nakikipaglaban na yon. Kailangan nilang mag-ingat, kailangan nilang magtago, pero kailangan nakafocus sila doon sa kalaban. Ito yung sinasabi ng content yan. At yung the faith, ito yung objective, yung kabuuan ng mga bagay ng pananampalataya na dapat nating ipaglaban. Mula pa sa Old Testament, hanggang dito sa papaliwanag na ating Panginoon, yung mga bagay na yun, kaya nga dapat nating basahin na kanya salita. Hindi lang pag nabasa, hindi lang dapat yung itong salitang ito ay itinatago natin, iniingatan, na kung saan ito ay naalikabukan, nakalagay lang doon sa eskaparate, kundi itago ito sa ating mga puso. Hindi itago sa cabinet. Yung paano mo ipapakipagla ito? Makikipagsuntukan ka dahil sa pananampalataya mo? Hindi ganoon ang sinasabi ni Jude. Kundi yung pamumuhay na makadiyos.
Yung faith in definition is found matatagpuan natin yan sa Hebreo. Kumpleto po yan sa Hebreo 1 to 3. Yung we understand, yung word na sinasabi nyo, understand, ibig sabihin knowledge, yung components ng faith ay nandun yan. We understand, ibig sabihin knowledge. At kalawa, secondly, yung assurance of all things, hope for, yung emotion mo, yung nandun yung approval mo. At thirdly, faith is conviction of all things not seen. Nagtitiwala ka, nagniniwala ka. Ipinagtitiwala mo ang iyong buhay kay Kristo dahil sa ginawa niya noong 2,000 years. Tandaan nyo yung account doon sa yung muli ay yung sa resurrection doon sa kung saan ay bumalik nagpakita si Thomas ang Panginoon kay Thomas. Sabi ng Panginoon, mapalad yaong hindi nakakita bagkus sumasampalataya. Ito yun. Ito yung pagiging mapalad ng bawat isa sa atin na hindi man natin nakita ng aktwal. Pinapanampalatayanan natin, pinagtitiwalaan natin ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. At hindi lamang iyon, nagbigay din si Apostol Pablo kung paano yung mga unang mananampalataya ay ganoon, nagtiwala sila. Sa Colossians 1:6, ganito yung sabi niya, sabi niya, 1:6, this same good news sa Tagalog, Tagalog na lang po, baka mahirapan akong intindihin. Yan. Ayaw Colossians 1:6, sabi, na dumating sa inyo gayon din naman kung paanong ito'y namumunga at lumalago sa buong sanlibutan ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Hindi lamang sila napakinggan ito, tapos na. Inaaral nila yung salita ng Diyos at nasa isipan na paano natin ito ipapamuhay. Paano ko gaganapin ito? Yun ay sa Colossus lamang. Hindi lamang doon nagtatapos yan. Pati yung doon sa kung saan ay binugbog si Apostol Pablo na sila ay 3 linggo lamang na nangaral doon. At sabi niya, ito'y panalangin ni Apostol Pablo doon sa mga taga Thessalonica. Sabi, so we keep on praying for you, asking our God to enable you to live a life worthy of His call. May He give you the power to accomplish all good things your faith prompts you to do. Yung Living Translation po yun. Na hindi lamang bilang isang Kristiyano, dapat tayo ay ipinapanalangin natin ang bawat isa. Hindi lamang sa, uy, magaling si sa galing. Hindi ganoon. Kundi, nakita mo, may kahinaan ng kapatid mo. Ipanalangin mo ito na magampanan niya ang kanyang pinanampalatayanan. Ito yung ganyak ni Apostol Pablo doon sa, ito yung panalangin ni Apostol Pablo doon sa mga taga Thessalonica. Pero paano natin gagawin ang mga bagay na iyon? Hindi mo nga binabasa yung kanyang salita. Ito'y nakatago ro sa eskaparate at naalikabukan. Di ba wala tayong matuto? Alam nyo, ang salita ng Diyos ay nagiging gumagana lamang yan kung ito'y ating binubuksan at sa gabay ng banal na Espiritu. At kung ating titingnan kung paanong yung mga taga-Epeso ay para sila ay maging handa matapos sabihin, matapos ipaliwanag ni Apostol Pablo yung doktrina 1 to 3, ay pag 4 to 6 naman, andito yung application. At pagdating doon sa chapter 6, kung makikita natin doon, 6 verse 10. 6 verse 10 ng Thessalonica, ang sabi ay ganito, verse 10, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa
Panginoon, hindi sa kapitbahay, hindi sa television, hindi sa TikTok, di ba? Sa Panginoon. Pero paano natin matatagpuan yun? Saan natin matatagpuan yun? Yung mga ganitong talata sa kanyang salita. Magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas, hindi sa lakas natin, sa kanyang lakas. Ano ang gagawin? Isuot ninyo ng buong kasuotan pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Mga, yung word na mga, tandaan yun. Hindi lang pakana, mga pakana ng Diablo. Tandaan natin, mula pa lang kung paano doon sa Genesis 3 na ibinahagi ko sa inyo kung paano ang Diablo ay dinaya ang mga tao. Paano niya ginawa ito? Ininculcate niya muna sa isipan ni Eva yung word na, totoo ba? Battle sa isipan. Binibigyan niya ng doubts yung kay Eva, binibigyan niya ng doubts si Eva na mag-doubt doon sa salita ng Diyos. Totoo ba? Diba? Totoo ba? Sinabi ng Diyos? Hindi lang ito pag-atake doon sa salita ng Diyos. Bagkus, direkta itong pag-atake sa salita, sa Diyos mismo. Hindi lamang iyon. Hindi lang nagtatapos doon eh. Pagdating doon sa verse 4, diba? Sabi niya, pagdating sa verse 4, balikan natin muna sa dali para mas maikon kung maayo. Verse 4, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Pagkatapos banggitin ni Eva, yung puno nandun sa gitna. Puno nasa gitna, hindi niya detalyadong sinabi yung puno ng mabuti at kaalaman. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ng inyong mga mata at nakakakilala ng mabuti at masama. Ano ibig sabihin dito ng Diablo? Maramot ang Diyos mo. Diba? Parang ganun gusto niyang ibigay na karakter ng Diyos. Napakaramot ng Diyos mo. Ayaw niyang magkaroon ka ng kaalaman. At pagdating doon sa verse 6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin at dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. Di ba napakagaling? Bago niya dinali yung emotion, yung isip muna. Emotion, puso, emotion. Ito rin ang ginagawa sa atin hanggang ngayon. Ito yung dapat nating labanan, yung mga pakana ng Diablo. Hindi nagbabago yung gawa niya. Yung sa verse 12 ng 6, Ephesians 6, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na naghahari sa libutan sa kadiliman ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaang kalangitan. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya nga, hindi tayo makakatayong matatag kung hindi natin isusuot yung kanyang mga baluti. Hindi natin aaralin ang kanyang salita. Na kung paano ang Panginoong Jesucristo nung tinukso doon sa Mateo 4:4, it is written. Ano ang basehan niya? Salita ng Diyos. Ganito rin tayo. Kaya dapat nating aralin ang kanyang salita. Sa magitan nito, na ididepensa natin ang katotohanan. Hindi lamang dahil marami tayong alam sa theology. Hindi lamang marami tayong alam theoretically
kundi paano mo ipinapamuhay ang mga bagay na ito. Marami kang alam na lagi sa isip mo, pero kung hindi mo ito nailalapat sa sarili mo, baliwala lahat ang iyong mga inaral. Kaya ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Kaya tumindig, verse 14, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran at isuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya't lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa magitan nito ay inyong masusupo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. 17. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Tingnan nyo, iba-iba lang yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung iba ay parang figurative, pero dito direkta, sinabi niya sa 17 na siyang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na aralin natin ang kanyang salita. Gayon din, hindi lamang sa bagong tipan, bagkos, ganoon din naman si Haring David. Sabi niya sa 141 ng Salmo na kung saan ay verse 3 na yung pagsamo ni Haring David na bantayan ang kanyang bibig. Sabi dito ni Haring David sa 141 verse 3, maglagay ka ng bantay sa aking bibig, O Panginoon. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Huwag mong ihilig ang aking puso sa anumang masama na ako'y gumawa ng masasamang gawa na kasama ng taong gumagawa ng masama at huwag mo ako pakanin ng masarap na pagkain nila. Pero maganda yung huli, no? Masarap yung pagkain nila, no? Pero yung mga pambungad talaga roon, yung hihiling, hindi lang nabasa mo na yung salita ng Diyos, magaling ka na, hindi. Idudulog mo ito sa Diyos sa magitan ng panalangin. Dahil ang sabi niya, maglagay ka ng bantay sa aking bibig, O Panginoon. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Hindi dahil hindi kaya natin. Magaling ang dyablo. Kaya kailangan natin patuloy tayong gabayan ng banal na Espiritu at sa pagbasa natin ng kanyang salita. Kaya napakahalaga ng meditation, hindi dahil sa magpapastor ka, hindi dahil sa ikaw ay magiging teacher. Gawain ito ng bawat mananampalataya. Hindi lamang para makita nila na mabait ako, pagkus makita nila na ikaw ay Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, alagad ka ni Kristo. Yung word kasing Christian, pag inalis mo si Christ, I-A-N, I am nothing. Diba? Kaya dapat buo Christian. Pag Christian ka, si Kristo ay nasa puso mo, hindi lang sa puso, sa isipan mo. Ganoon tayo hinuhubog ng ating Panginoong Hesukristo. At talaga namang magpasalamat tayo kung nauunawaan natin ang kanyang salita. Paano ba tayo tinawag ng Panginoon? Paano tayo na born again? Ito ba ay dahil sa pagsunod mo doon sa pastor? Hindi. Pinahintulot ng Diyos yun. Nung marinig mo yung kanyang salita,
kumilos ang Diyos. Yung pagkarinig mo ng salita, gawa na rin ito ng Diyos. At titingnan nyo doon sa verse 18 ng James 1:18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga unang bunga ng kanyang mga nilalang. At yung mga sumunod doon ay example na kung paano mo ito gagawin. Ito po yung share ni Brother Albert kahapon, yung 19 to pababa. Kaya hindi mo makikita ito kung hindi mo babasahin ang kanyang salita, kung hindi mo bubuklatin ang Biblia. O ito'y lagi lamang nakasarado. Parang payong. Hindi mo magagamit ang payong kung umuulan. Walang pakinabang ito kung itataas mo lang ito nang hindi nakabukas. Ganoon din ang Biblia. Kailangan bukas. Bukas ang ating isipan, bukas ang ating puso sa pagtanggap ng kanyang salita, sa mga aral. At sa pamamagitan nito, maididepensa natin ang ating pagiging Kristiyano at ang ating pananampalataya. Di ba? Kaya nga, tayo ay patuloy na binabago ng salita ng Diyos kung ano yung nababasa natin. Kaya may payo na naman si Apostol Pablo sa Roman 12, 12:1-2. Sabi, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan sa isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. In contrast, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasisiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung hindi mo mabubuklatin yung salita ng Panginoon, hindi mo mababasa mo yun. Di ba hindi? Kung aasa ka lang dito tuwing linggo, asa ka lang sa Bible study, dapat mayroon kang pag-aaral sa iyong sarili. Kailangan ma-saturate ng salita ng Diyos ang iyong isipan at ito'y dumaloy sa ating puso at mailapat natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Kaya nga, patuloy na encouragement ko sa inyo na kung paano aralin ang salita ng Diyos, hindi lamang umaga, tapos na, day and night. Wala ka nang maitatago, wala ka nang maidadahilan ngayon dahil meron na sa cellphone. Pag may break ka sa office, may break ka sa school, di ba? Pwede mong basahin yan. Kaya, doon tayo sa pangalawa. Yung unmasking and exposing the false teacher or apostate. Yung word dyan na verse 4, for certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for condemnation. Crept in. Ibig sabihin, sila ay pumasok, nakisama sa atin, at lahat ng bagay ay nandoon. Ito yung hindi ko sinasabi na ikaw ay ganito, kundi ito ay warning sa bawat isa sa atin. Na tayo ipamuhay natin yung ating mga natutunan. Sino ba itong certain men who crept in secretly? Ayon doon sa 2 Peter 2:1 na siyang parallel din, pinaka-parallel niyan sa kanyang salita,
uh, often false teachers do not come openly or honestly. Papogi yun. Magaling yun. Sabi, they sleep like thieves. They mix their errors with truth to make it more deceptive. Yung mga error nila ay pinapagandahan nito ng mabulaklak na salita para maging anyong totoo. Kaya kung babalikan na naman ulit to sa Genesis 3, ayun pa rin yun. Kaya mapalad tayo. Yung salita niya, hindi na ito naka-scroll katulad doon. Nandito na sa kanyang salita. Nilimbag na yung buo. At hindi lang yon, nasa cellphone, nasa tablet, di ba? Kasi hindi lamang si Apostol Pablo yung nagwa-warning niyan eh. Bagkus sa Mateo na kung saan direktang ang Panginoong mismo ang nagsalita. Sabi niya sa Matthew 7 verse 17 ba yun? O 16? Sabi niya, sila yung mga ravenous wolves na kung saan ay medyo ko na kasi yung isip, pero basahin na lang natin ang direkta doon sa Mateo 7 verse 15. Ito yung direktang salita ng Panginoon, Mateo 7:15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Hindi lang si Apostol Pablo, hindi lang si Jude ang nagsasalita. Ito ay sinasabi ko, hindi dahil ganito ka, kundi i-assess natin, evaluate natin ang ating sarili. Umaayon ba ako sa rilis ng katotohanan? Makita natin, evaluate natin lagi ang ating sarili. Makita natin yung mga karakter nitong mga yung sa Jude, makita natin yung karakter nung mga ungodly people that secretly yung crept in, secretly came in unnoticed. Sabi sa verse 4, sila yung hindi makadiyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos na itinatuwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Hesukristo. Ito yung time nila, nung time ni Jude, about 68 to 70. Ito yung time nila, pumasok na noon. Ay, ito ngayon din ang patuloy na warning sa atin. Hindi dahil ituro natin, ganito ka, kundi evaluate ang bawat isa sa atin. Tayo ay lumalakad ayon sa pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Makikita natin dyan na sino-sino ba yung mga taong iyan. Diba? Sila yung sa verse 16, sabi, ang mga iyon ay mga mapagbulong, mga mareklamo, na lumalakad ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa at kanilang bibig ay nagsasalita ng mga pagmamataas na pakunwaring pumupuri sa mga tao para sa sariling kapakinabangan. Ito yung dapat nating suriin sa ating mga sarili. At sa verse 19, isama na natin to. Ang mga ito, yung word kasing ang mga ito, yung word na tinutukoy ito yung mga secretly crept in. Sino yung mga nakapasok? Ang mga ito ang lumilikha ng pagkabahabahagi, mga taong makamundo na mga hindi nagtataglay ng espiritu.
detalyado si Jude sa mga bagay ng mga false teacher o false prophet. I-scattered niya ito dyan. Kung si Jude ay ganoon, meron din si Titus, si Apostol Pablo, isa sa protege ni Paul. Ito yung mga batang tinuruan niya ng salita pa noon. Sabi sa 1:16, such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. They are detestable and disobedient, worthless for doing anything good. Ito yung men who turned the grace of our God into uncontrolled lust. Kung yung mga time kasi pumasok na yun sa kaisipan nila dahil ang biyaya ng Diyos ay biyaya lang talaga ito. Dalawang parte. Yung isa, dahil sa biyaya lang ito ng Diyos, ay magkasala na tayo. Gumawa tayo ng masama. Kasi patatawarin naman tayo ng Diyos. Yung other ay, gagawa ako ng mabuti. Lahat, gagawin. Susundin ko ang kanyang salita. Susundin ko ang mga kautusan, which is by works naman. Tandaan natin, tayo ay tinubos muna kung paano ang mga Israelita noon. Iniligtas muna sila sa Ehipto bago ibinigay ang 10 utos. Ganun din tayo. Ito yung standard natin. Paano tayo ay hindi dahil susundin mo ito dahil gusto mo magkaroon ng merit sa Diyos. Hindi. Tinubos ka niya para ito ang pamantayan mo. Susundin mo ito sa iyong buhay. Tandaan natin, sa Old Testament pa lang, akala ng mga Hudyo, ang pagsunod nila sa kautusan ay panlabas. Bagkus kung babasahin nyo ng detalyado ang Old Testament, tinatalakay niya rito kung paano ka mabubuhay, kung paano mo itatrato, kung paano mo mamahalin. Yung word kasing love. You shall love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul. At ganito rin, yung pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Meron ba naman taong hindi nagmahal sa kanya sarili? Di ba? Pero, ang sabi ng Panginoon sa John 3:34, sa 13:34, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Ipinamalas niya sa atin. Kaya, hindi mo siya mamahalin lang dahil sa kapwa mo siya, kundi mamahalin mo ang iyong kapwa dahil kay Kristo. Kaya, ito ay talagang aralin natin yung kanyang salita. Yung next verse yan, yung 4b, who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Ito yung gawain na nila. Yung word pa rin doon sa ESV, yung word na these people also, yung relying on their dreams, defile the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious ones. Ito yung mga karakteristik nila. Ito yung mga gawain nila. Verse 10. Verse 10, sabi, subalit inaalipusta ng mga ito ang anumang bagay na hindi nila nauunawaan. At sa pagitan ng mga bagay na likas nilang nalalaman, kagaya ng mga hayop na wala ay nawasak ang hayop na walang pag-isip, sila yung winawasak. Tandaan natin, dapat pagdating to sa verse 10, kahabag-habag sila sapagkat sila'y lumakad
sa daan ni Cain, sumunggob sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at napapahamak sa paghihimagsik ni Korah. Ito yung mga Old Testament example na kung saan ay kung paano yung mga tao ay lumakad doon sa daan ni Cain. Paano ba yung dakad sa daan ni Cain? Ito kung paano, 'di ba, siya ay nag-offer ng kanyang handog while si Cain nag-offer din ng handog na tupa. Si Cain, in-offer niya lang ito. Yung offer niya lang ang in-offer niya. While Cain and he, yung sa Old Testament kasi, ano yung structure nun eh? Yung word na Hebrew. And Abel and he. Bakit may Abel na, mayroon pang and he? And he offer yung kanyang yung mga offerings niya. Ibig sabihin, in-offer muna ni Cain yung kanyang, ni Abel, yung kanyang sarili. While si Cain religiously out of work. At yung kamalian ni Balaam dahil sa upa. Tandaan natin sa Old Testament, paanong siya inopera ni Balak na bibigyan siya ng mga ginto o mga kuwan para sumpain lamang yung mga Israelita. Tinanggap niya ito at gusto niya sumpain yung mga Israelita pero hindi nangyari, kundi pagpapalaan nangyayari. At yung ikatlo, yung paghihimagsik ni Korah. Yung paghihimagsik ni Korah dito, ito yung paghihimagsik niya doon sa leadership ni Moses na kung saan ay si Moses ang itinilaga ng Diyos para manguna sa kanila. At tandaan natin, si Moses yung direktang kinakausap ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, wala nang direktang kinakausap ang Diyos. Sa iglesia, yung mga leader, bigyan ng pahalaga rin. At tandaan natin, anumang direktang pagkontra, pag-describe na hindi maganda ang ginagawa ng church. Sino ang direkta mong nire-reject? Sino ang direkta mong inaalipusta? Yung katawan ni Kristo. Sino yung ulo? Si Kristo. Word, katawan ni Kristo. Tandaan natin, yun doon sa kung paanong si Apostol Paul, Saulo pa siya noon. Ang tanong sa kanya, Paul, why do you persecute me? Yung time nila noon, ito pa yung the way. Ito yung mga kalipunan ng mga mananampalataya. Ito yung pine-persecute ni Paul. Pero ano yung tanong ng Panginoon? Ay, ang tanong ni Pablo, who are you, Lord? Sinagot siya ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Kaya ingat. At makikita rin natin dyan yung mga karakter nila. At ito yung mga description sa verse 12. Ang mga taong ito'y pawang mga batong nagtatago sa inyong mga salusalo. May pag-ibig kapag sila'y salusalong may pag-ibig kapag sila'y nakikipagsalo sa inyo nang walang takot na ang pangangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila'y mga ulap na walang tubig na tinatangay ng hangin, mga punong kahoy na walang bunga na nagtatapos sa taglagas at 2 ulit na namatay at binunot hanggang ugat. Yung sa English kasi yan, ito yung reef, di ba? Yung sa verse 12, these are hidden reefs. Sa dagat kasi, di ba? Minsan may mga batong hindi nakikita na kung saan pag doon napadaan ang isang barko,
mawawasak ito. Ay, mabilis pa naman ang impact ng mga barko nung time na yun. Ito yung mga kahoy lang. Kaya, pag dumaan doon, ang barko, wasak. Kasi ito'y malulunod na. Ito yung sinasabi rito ni Jude. At your love feast dito kasi yung time yung ito yung Santa Cena, yung supper, 'di ba? Nakikisalo sila roon. Kasi hindi nga natin alam. Hindi alam. At makikita niya, 'di ba? Yung mga descriptions, shepherds feeding themselves. Yung anyo na parang sila yung pastol, pero for their own sakes lang, yung gain. Ito yun. Ito yung description ni Jude. Waterless clouds, swept along by winds, fruitless trees, walang bunga. Kaya, patuloy nating evaluate ang ating sarili. Patuloy tayong humingi. Patuloy tayong sumamo sa Diyos na tayo ay ituwid, anuman ang ating kalalagayan. At tandaan nyo, mas mainam pa raw, sabi ng Panginoon, mas mainam pa raw yung Sodoma at Gomorrah. Pero dito, yung isa sa mga example ng Panginoon yung kung paano yung punishment ito na yung punishment who were long ago marked out for this condemnation. Yung example niyan, yung 5 to 7, na kung paano yung 5 to 7, sabi niya, ngayon nais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam na ninyo ang mga bagay na misang iniligtas ng Panginoon ang isang bayan mula sa lupain ng Ehipto, pagkatapos ay nilipol niya ang mga hindi sumasampalataya. Ito yung Old Testament example na kung saan nandun yung paghuhusga ng Panginoon. Sa verse 6, ang mga anghel na hindi naglunga, nag-ingat na kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan. Ano ba yung tirahan nila? Langit. Kung mapapansin natin, ito sa Genesis 6, 1-4. Nag-cohabitate sila, nagkuhan sila sa tao para makita nila maganda yung mga mananampalatayang babae noon. Ito, ginawa nila. At pagdating kaya nga, mayroon doon yung sila ay nilunod sa dagat na yung kay Noah. At tingnan natin kanila sariling tirahan. Iginapos niya sa mga tanikalang kadiliman hanggang sa paghukom sa dakilang araw. At verse 7, gayon din ang Sodoma at Gomorrah at ang mga lungsod na palibot ng mga ito, at gumawa naman ng pakikiapid at naglulong sa kaibang laman, at ay inilagay bilang kalimbawa na ang nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Patikim lang yung Sodom and Gomorrah sa eternal fire judgment, na kung saan yung mga itong inahalimbawa, itong ginawa ng mga anghel na ito, wala silang karapatang mag-asawa. Ang kanilang gawain ay doon sa langit, magpuri sa Diyos. Bantayan ang mga gawain ng mga mananampalataya. Ito ang pagkatawag sa kanila. Ito'y kanilang iniwan. Iniwan nila yung tahanan nilang langit. Iyan yung mga Old Testament example. At hindi lamang dyan, nagtatapos iyon, na kung saan patuloy tayong pinapaalalahanan ng kanyang salita, na kung saan yung nabanggit kanina sa parallel verse sa Hebrews 10:26. Basahin ko. Hebrews 10:26, sabi, for if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of truth, there no longer remains sacrifice for sin, but a fearful expectation of judgment and fury of fire that will consume the adversaries. Anyone who has set the law of Moses dies without mercy on evidence of 2 or 3 witnesses.
How much worse punishment do you think will be deserved by the one who has trampled underfoot the Son of God, and has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified, and has outraged the Spirit of grace? Therefore we know him who said, "Vengeance is mine, I will repay," and again the Lord will judge his people. It is fearful thing to fall in the hands of the living God. Kaya patuloy tayong humingi, sumamo sa Diyos na tayo ay pangalagaan. Ipaunawa ang kanyang salita sa atin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi, no, I will take revenge, I will pay back. The Lord will judge His own people. At tandaan natin, ayon doon sa Proverbs 21:12, righteous God wisely considers the house of the wicked, overthrowing the wicked for their wickedness. Kaya ang samo ko, patuloy tayong sumamo sa ating Panginoon. Aralin natin yung kanyang salita, kung paano itong idedepensa, paano ito ipaglalaban, hindi dahil sa makikipag-away tayo, makikipagsutukan tayo, kundi paano mo ito ipapamuhay sa harapan ng mga tao. Paano mo ipapamuhay ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga, nawa ay patuloy tayong samahan, pagpalain ng Panginoon, gabayan sa ating pagbasa ng bawat araw ng kanyang salita. Tayo'y manalangin. Minsan padakilang Diyos na sumasalangit, tunay nga po, O Diyos, na hindi namin kaya. Kung kami lang, O Diyos, ang siyang gagawa nito, ay hindi namin kayang ipaglaban ang aming pananampalataya. Pagkus sa iyong gabay, sa magitan ng iyong salita, ay mapangyayari po ang lahat ng mga bagay na iyon, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, ang aming samo, samahan kami, turuan kami sa mga bagay na ito na siyang aming inaral ngayon, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.